Mainit na balita ngayong tanghali. 5-year rice trade deal sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam isinasapinal na. Cambodia, isa sa tinitingnan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring pagkunan ng bigas. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Hulyo ngayong taon na itala sa 2.27 million ayon sa Philippine Statistics Authority. Driver's license ni Wilfredo Gonzalez binawi na ng Land Transportation Office. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong Setyembre. At Bulkang Taal muling naglabas ng makapal na abo. Ilang mga residente nanikip ang dibdib matapos makalanghap ng smog. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 8, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muling tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usapin sa South China Sea sa 18th East Asia Summit kung saan dumalo ang mga lider ng mga malalaking bansa. Dito ay nanawagan ng Pangulo na magkaroon ng magkakaisang aksyon ang ASEAN laban sa paggamit ng Coast Guard at militia vessels sa South China Sea. Kinumpirma naman ng Pangulo ang informal talks nila ng Japan at Estados Unidos. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Association of Southeast Asian Nations na gumawa ng joint action laban sa mapanganib na paggamit ng Coast Guard at militia vessels sa South China Sea. Ang binitiwang intervention na ito ay ginawa ng Pangulo sa 18th East Asia Summit sa harap ni Australian Prime Minister Anthony Albanese, Indian Prime Minister Narendra Modi at Chinese Premier Li Qiang, Japan Prime Minister Fumio Kishida, South Korean President Yoon Suk Yeol at US Vice President Kamala Harris at iba pang world leaders. We must oppose the dangerous use of Coast Guard and maritime militia vessels in the South China Sea. We are concerned over illegal, unreported, and unregulated fishing and the militarization of reclaimed features in the South China Sea. Sa kanyang ulat matapos ang ASEAN Summit, kinumpirma ni Pangulong Marcos na nagkaroon sila ng informal talks kasama ang US at Japan sa gala dinner. I also held informal talks with the Japanese Prime Minister Fumio Kishida and US Vice President Kamala Harris on strengthening cooperation in key areas of mutual interest. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, tinalakay sa trilateral meeting ang trade at maritime cooperation ng tatlong bansa. Bago umuwi ng Pilipinas kagabi, sinaksihan ni Pangulong Marcos ang paglagda sa Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Bukod sa magpapatatag sa relasyon ng dalawang bansa, ayon sa Pangulo, lilikha rin ito ng oportunidad sa Pilipinas. The FTA will strengthen our bilateral trade and investment relations with the Republic of Korea, especially as it generates jobs and contributes to the Philippines' value proposition as an ideal regional hub for smart and sustainable investment. Dahil sa FTA, inaasahan na mababawasan o wala nang sisingilin na taripa sa mga piling mga produkto sa pagitan ng dalawang bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bago matapos ang 43rd Association of Southeast Asian Nations Summit sa Jakarta, Indonesia, sinamantala ni Pangulong Marcos ang pagkakataon upang makipagpulong sa rice importing countries tulad ng Vietnam at Cambodia. Ayon sa Vietnamese Prime Minister, isinasapinal na ang kasunduan para sa 5 taong kontrata sa pag-aangkat ng Pilipinas ng bigas mula sa kanila. Narito ang report ni Nel Maribuho. Tungkol sa agrikultura at food security ang pangunahing tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vietnam at Cambodia. Partikular na ang supply ng bigas upang matiyak na sapat ito sa pangangailangan ng mga Pilipino. Sa pakikipagpulong kahapon ni Pangulong Marcos kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh, sinabi ng Vietnamese leader na malapit ng maisapinalang 5-year rice trade program sa Pilipinas. Oras na maisakatuparan ng kasunduan, tiyak na ang importasyon ng bigas mula sa Vietnam. Our two countries will
complete an intergovernment agreement on rice trade, so that the American individual one guiding export to the Philippines. We look forward to having a stable framework of cooperation on rice trade for a long period of at least 5 years. And with that, we thank our officials about that thing, and you can also ensure our independence. Kinilala naman ni Pangulong Marcos ang estado ngayon ng merkado at ang pangangailangan ng mga bansa na mag-adjust o magbago ng polisiya. Umaasa ang Pangulo sa patuloy na kooperasyon sa iba't ibang larangan at negosasyon sa Vietnam. It is to our advantage that we have taken not just one but more steps to strengthen that partnership, to strengthen that alliance, that relationship. Ang Vietnam ay nagsusupply sa Pilipinas ng 90% mula sa rice imports. Tinitignan naman ni PBBM ang posibleng fishery at maritime cooperation sa Vietnam. Nakipagpulong rin si Pangulong Marcos kay newly elected Cambodian Prime Minister Hun Manet. Nagkasundo naman ang dalawa na palakasin ang kooperasyon sa larangan ng food security, trade and commerce at people-to-people exchanges. Tinitingnan ni Pangulong Marcos ang posibilidad na pagkunan rin ng bigas ang Cambodia. Agriculture, especially in the face of what we are anticipating in terms of the El Nino and the drought that it brings. We hope that we can find an agreement. Target naman ng Cambodia ang 1% share mula sa market ng imported rice sa Pilipinas sa taong 2024. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakauwi na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na dumalo sa idinaos na 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Dumating ang delegasyon ng presidente bandang alas 12:30 na madaling araw kanina. Sa ginanap na ASEAN Summit, nakiisa si PBBM sa 12 leaders meeting kabilang na ang Australia, Canada, China, India, Japan, Republic of Korea, United States at United Nations. Dito anya natalakay ang mga issue hinggil sa food at energy security, migrant workers protection, climate change at digital transformation. May nakahanda ng ayuda ang pamahalaan para sa mga retailer ng bigas na apektado ng ipinatutupad na price cap ng pamahalaan. Biniberipika na lamang umano ng Department of Trade and Industry ang listahan ng retailer bago umpisahan ang pamamahagi ng ayuda sa mga susunod na araw. Ang detalye sa report ni Ray Pelayo. Para lamang sa 3 araw na lugi ang katumbas ng ibibigay na ayuda ng pamahalaan sa mga rice retailer. Ayon sa Grain Retailers Confederation of the Philippines o GRECON, halos 50,000 piso ang mawawala sa kanila sa loob ng 1 linggo dahil sa pagpapatupad ng price cap. Kaya nanawagan ang mga ito sa pamahalaan na kung maaari ay bigyan pa sila ng palugit na maibenta ang mga bigas na nabili sa mataas na presyo. So yun naman is nakita rin natin kung ganun yung tulong, makakabawas na rin sa gastusin. Kaya alam po talaga, hindi aabot lalo na sa mga retailers na natin maliliit. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, mag-uumpisa na sila nga mamahagi ng ayuda sa mga susunod na araw. Kailangan lamang na beripikahin ang mga listahan ng mga benepisyaryo na ipinasa sa kanila. Posibleng sa mga palengke na rin gawin ang distribusyon. Kung kulang pa nila ang ibibigay na ayuda, ay maaari namang lumapit uli sa pamahalaan. As soon as ma-finalize namin, maalalaman niyo kung may distribution at saan. Kasi hindi pwede isang bagsak yun. Inaasahan din ng pamahalaan na bababa at mapapako na ang presyo ng bigas sa panahon ng anihan ng palay. Maaaring sa ilang linggo lang ay ititigil na rin ang implementasyon ng price cap. Nito lamang Martes ay itinakda sa 41 pesos ang pinakamataas na presyo ng kada kilo ng regular milled rice, habang 45 naman sa well-milled. Ayon sa Department of Agriculture, makakatulong nila ang mga tauhan ng National Food Authority para matiyak na ang mga bigas na sa palengke ay may akmang label at nasa tamang presyo. Sa monitoring na ginawa natin the past few days,
most naman po ay nagko-comply at mukha naman pong tama ang binibenta nila. Pero meron pa rin po tayo mga naririnig na reports galing sa mga consumers na may iba nga po na tingin nila ay hinaluan. Kung meron po tayong makikitang ganyan, i-report po natin sa 8888 at aaksyonan po natin ang agaran yan. Ang pondo ng ayuda na ipamamahagi sa mga apektadong rice retailer ay manggagaling sa Department of Social Welfare and Development. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda ang isang grupo ng mga magsasaka sa Bulacan na ibenta sa mas mababang presyo ang palay ngayong anihan upang maibaba rin ang bentahan ng bigas sa merkado. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, hanggang magkano kayang ibenta ng mga magsasaka ang palay dyan? Hindi naman ba nila yan ikakalugi? Ella, magandang tanghali. Ayon sa mga magsasaka, hanggang 20 pesos lang ang pinakamababang presyo ng palay sa ngayon na kaya nilang ibenta sa mga buyer. Pag bumaba pa roon, masyado na silang malulugi dahil sa kanilang mga ginastos na farm inputs sa kanilang mga pananim. Nakahandang makipagtulungan ang ilang samahan ng magsasaka sa Bulacan para sa mas mababang presyo ng bigas na ibig ng pamahalaan. Ayon kay Pio Martinez, Pangulo ng Samahan ng Pinagbuklod ng mga magsasaka sa Inaon, Pulilan, sa katapusan ng Setyembre, karamihan ng mga magsasaka sa Bulacan ay aani na ng palay. Sa isang hektarya ng sariwang palay sa magandang klase ay 62 hanggang 80 kaban ng palay ang kanilang maaani. Sa puhunan nila na 45,000 farm input na makinarya. Kung ibebenta nila ang palay ng 20 pesos per kilo ay hindi sila lugi. Anya, maaari na silang kumita ng 20 hanggang 40,000 pataas sa isang hektarya. Na kami sa 20 o 22. Basta wag lang bababa ron. At kikita na kami kahit papano. Pakiusap naman nila sa mga mamimili ng palay, huwag namang silang diktahan sa presyo na gusto ng buyer dahil masyado anila silang malulugi kung sasagarin sila sa mas mababang presyo. Sa ating po mga mamimili ng palay o mga buyer, sana naman po tingnan nila yung mga magsasakang mahirap. Hindi yung pagpunta namin sa kanila o naglakad sila rito, naghahanap ng palay, kami pa nagtatanong sa kanila kung gaano ipipresyo namin sa palay. Wala kaming kapangyarihan kung gaano gusto namin. Basta sinabi nila na 17 o 18, magandang klase ng palay yun. Ang gusto pa, namimili pa sila. Ang gusto ng mga namimili na yan, titingnan ng palay mo sa bukid. O hinog na, sabi niya, 1 linggo. Paano? Hinahabol nila, mara-harvester ng tiyong-tiyo. Yung hinog na, konti lang ang mababawas doon pag sila ang nagbilat. Sa ngayon, may ilang mga magsasaka na rin ang umani ngayon sa bayan ng San Rafael, Bulacan at kasunod ito sa presyo ito ay nasa presyong 24 to 26 pesos. Inaasahan ng mga magsasaka na sa susunod nga ng mga linggo ay tuloy na nga bababa ang presyo ng bigas nang sa gayon ay wag namang mahirapan ang mga kababayan nating bumibili ng mga bigas lalo na doon sa kanilang mga pamilihan or kaya ay sa mga tindahan. At yan mo din latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Dinidinig ngayong araw ang panukalang budget ng National Irrigation Administration o NIA para sa susunod na taon. Dito na question ng mga senador ang kalahating milyong budget na hinihingi ng NIA para sa pagsasagawa ng mga pag-aaral para sa irrigation projects. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Arlene, ano yung naging punto ng mga senador at ano yung paliwanag ng NIA ukol dito sa hinihingi nilang pondo para sa feasibility study? Agad connection nga ni Senator Raffy Tulfo ang hinihiling na 500 million pesos na pondo ng National Irrigation Administration o NIA para sa 2024 para sa feasibility studies ng mga gagawing irrigation project.
Binusisi ng mambabatas kung ano-ano na ba ang mga proyektong napondohan sa naunang 400 billion pesos na pondo na ibinigay sa ahensya para sa feasibility studies ngayong taon. Tanong ni Senator Cynthia Villar, para saan pa raw ang pag-aaral kung wala rin naman anyang pondo ang NIA para tapusin ang mga malalaking proyekto nito. Paliwanag ni NIA Acting Administrator Engineer Eduardo Guillen, 25 proyekto ang nakalinya para sa pre-feasibility studies. Alinsunod niya ito sa requirement ng NEDA kung saan kailangan magsagawa ng full feasibility studies para sa mga proyekto na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos pataas. Dagdag ng NIA, kasama na rin sa pre-feasibility studies ang pakikipag-usap sa mga maapektuhang komunidad at epekto sa kapaligiran ng itatayong proyekto. Pero giit ni Senator Villar, hindi na dapat hiwalay ang pondo para sa feasibility study, kundi kasama na dapat sa budget ng mismong proyekto. Hiningi ni Senator Tulfo ang listahan ng mga contractor na inawardo ng NIA para sa feasibility studies ng mga proyekto nito. Kalaunan aga, nagbanta ang mambabatas na ipapadefer o ipagpapaliban muna ang pag-aproba sa panukalang budget ng NIA hanggat masagot na ang mga tanong patungkol sa mga nabinbin at na-terminate na irrigation projects at umano'y paghingi ng budget para sa maintenance at operations kahit na hindi pa tapos ang proyekto. Agad sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagdinig ng subcommittee ng Senate Committee on Finance para sa panukalang budget ng NIA na 31.2 billion pesos. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Nais pang palakasin ng National Telecommunications Commission ang SIM registration law sa gitna ng paglaganap pa rin ng TextCom at spam. Kaya maglalabas sila ng revised implementing rules and regulations dito. Narito ang report ni Bernard Dadias. Laganap ang bentahan ng pre-registered SIM sa social media. Sa pagsisiyasat ng UNTV News, makikita mga seller ng rehistradong cards online. Ayon sa National Telecommunications Commission, nakikipag-ugnayan na sila sa mga telco upang matunton ang mga fraudulent registration. Nag-express naman po sila ng willingness nila to enhance or improve their system para po mabawasan at mapigilan po yung ganitong mga text scam at text spams po. Base sa datos ng NTC, nasa 45,000 na text scam complaints ang naidulog na sa kanila simula noong magsimula ang SIM registration hanggang nitong September. Ngunit kapansin-pansin din namang ang pagbaba ng bilang ng mga nagrereklamo kada araw. At upang masolusyonan ang problema sa text scam at spam, plano ng NTC na i-revise ang implementing rules and regulations ng SIM registration law. Ayon kay Deputy Commissioner John Paulo Salvahan, nais nilang palakasin pa ang registration process at post-validation procedures upang hindi na makalusot ang mga scammers. Kakaroon po ng updating nitong implementing rules and regulations at isa na rin po sa pinag-aaralan yung possible amendment or improvement po sa batas. Pinag-aaralan din nila ang suwestyon na limitahan na ang bilang ng mga SIM card na maaaring irehistro ng isang individual. Bukas naman ang mga NTC hotline pati ang kanilang website upang tumanggap ng sumbong. Bernard Dadias, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umabot sa 2.27 million ang naitalang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Bagamat mas mataas ito kumpara sa naitalang unemployment noong June 2023, mas mababa naman ito kumpara noong July 2022. Mula sa Quezon City, may report si Bernadette Tinoy live. Bernadette, ano yung paliwanag ng PSA? Bakit tumaas yung mga walang trabaho sa bansa noong Hulyo? Tumaas yung bilang. Yes, Bernadette. Aga sa ibinigay niyang paliwanag ng Philippine Statistics Authority PSA na year-on-year comparison na unemployment rate ay tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa ilang industriya tulad ng wholesale and retail trade,
Public Administration, at Agriculture. Pagdating naman sa quarter per quarter na comparison o mula Abril hanggang Hulyo ngayong taon, bumaba ang bilang ng mga may trabaho sa industriya tulad ng wholesale and retail trade, agriculture and forestry, public administration, education at accommodation. Mas marami rin ang employment rate ng mga kalalakihan na may 95.4%, habang 94.7% naman ang datos ng bilang ng mga kababaihang may trabaho nitong Hulyo. Aga, pagdating naman sa bilang ng mga may trabaho sa bansa mula Abril hanggang Hulyo, ay bumaba ito ng mahigit sa 3 milyon o 48.6 milyon nitong buwan ng Abril, ay naitala naman ang mga employed ngayong Hulyo na may 44.63 milyon. Samantala, pagdating naman sa mga rehiyon sa bansa, nanguna ang Cagayan Valley sa pinakamataas na employment rate na may 96.7%, habang Bicol Region naman ang may pinakamababang employment rate na may 93.8%. Pagdating naman sa unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa bansa, ay pinakamataas na nakapagtala ang Bicol Region na may 6.2% at Cagayan Valley naman ang may pinakamababang datos na may 3.3%. At yan na muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa power distributor, tataas ng 50 centimos per kilowatt hour ang singil sa kuryente dahil nagmahal ang presyo ng generation charge, bunsod ng paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Nangangahulugan ito na tataas ng 100 pesos ang babayarang bill sa kuryente ng mga customer na umaabot ng 200 kilowatt hour ang konsumo. Dagdag na 150 pesos kung 300 kilowatt hour, 200 pesos kung 400 kilowatt hour at 250 pesos kung 500 kilowatt hour ang konsumo sa kuryente. Binawi ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ni Wilfredo Gonzales, ang dating pulis na nasangkot sa isang viral road rage sa Quezon City kamakailan. Sa resolusyong inilabas ng LTO, napatunayan na lumabag sa batas trapiko si Gonzales, kabilang na ang Section 27 o Improper Person to Operate Motor Vehicles. Gayunman, maaari pa ring mag-apply ulit ng lisensya si Gonzales makalipas ang 2 taon. Mula sa Quezon City, may report si JP Nunez live. JP, ano yung paliwanag ng LTO? Bakit pwede pa ulit na makapag-apply ng driver's license itong si Wilfredo Gonzales? Aga, sa press conference nga ngayon, ipinaliwanag ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na maaari lamang patawan ng 4 na taong revocation ng driver's license si Wilfredo Gonzales kung may death o injury sa nangyaring insidente. Ito anya ang nakasaad sa batas. Kaya sa kanilang desisyon, 2 taon lamang ang ipinataw na revocation. Sa inisyong order ng LTO noong September 5, pinatawan ng revocation ng driver's license si Wilfredo Gonzales, ang driver na naglabas at nagkasa ng baril sa siklistang nakaalitan niya sa kalsada noong August 8 sa isang viral video. Kasama sa hatol ng LTO sa desisyon ang improper person to operate motor vehicle dahil sa paglalabas ng baril ni Gonzales. Ayon sa LTO, sa susunod na taon, nakatakdang mag-expire ang driver's license ni Gonzales. Sa ngayon, nakaalarma na ito at hindi siya pwedeng magmaneho ng kahit na anong uri ng sasakyan. Muli namang nagpaalala ang LTO sa mga motorista na huwag baunin ang init ng ulo sa kalsada kapag nagmamaneho. Babala ng LTO, kapag nasangkot sa road rage incident, ang isang motorista maaari itong ikatanggal ng kanyang pribilehiyo sa pagmamaneho ng sasakyan. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Hindi pa natatanggap ni National Capital Region Police Office Director Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. ang rekomendasyon ng Internal Affairs Service sa 8 pulis na sangkot sa pamamaril kay Jemboy Baltazar. Gayunman, sinabi ni General Nartates na agad niyang aaksyonan ang naturang rekomendasyon oras na makarating na ito sa kanyang opisina. Narito ang report ni Lea Ilagan, exclusive.
Hindi pa nahahawakan ni National Capital Region Police Office Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. ang rekomendasyon ng Internal Affairs Service kaugnay sa 8 pulis na sangkot sa pagpatay kay Jerod Jemboy Baltasar noong August 2 sa Navotas City. Ayon kay General Nartates, tulad sa National Headquarters, dadaan pa rin ito sa mga abogado ng NCRPO para i-review bago iakyat sa kanyang opisina. Gayunman, agad niya itong aaksyonan kapag nakarating na sa kanya. Once nandiyan na yan, a-under na yan at I will act diligently. Kahapon, sinabi ni IAS Inspector General Attorney Alfigar Triambulo na naisumiti na nila sa NCRPO noon pang Miyerkules ang kanilang rekomendasyon na alisin na sa serbisyo ang 8 pulis na sangkot sa pamamaril at pagpatay kay Jemboy. Ang mga ito ay sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr., Police Staff Sergeant Cherry Maliban, Police Staff Sergeant Nico Pines Esquelon, Police Captain Edmard Jake Blanco at Patrolman Benedict Mangada na guilty sa kasong grave irregularity in the performance of duty at conduct unbecoming of a police officer. Habang guilty din sa kasong grave neglect of duty ang 2 team leader na sina Police Captain Mark Joseph Carpio at Police Captain Luisito de la Cruz. Itong 6 dito ay umaamin na talagang sila ay nagputok sa kanilang baril. At ayon din sa witness, ito po ay direkta po sa kay Jemboy, kaya ito po ay ang dahilan kaya po namatay ang minor dahil tinamaan siya ng bala. Ano ang recommendation naman nyo doon sa 2 opisyal na team leader po nitong... Ang aming recommendation doon, sila po ay guilty ng serious or grave neglect of duty. Dahil ito ay hindi lang personally supervise sila, nandoon talaga sila sa kasama sa operation. Samantala, dinidinig pa ng IAS ang kaso laban sa dating Chief of Police ng Navotas at 22 iba pa dahil sa insidente. Yung kaso ng 23 na kasama itong 8 at yung kanilang ng Chief of Police dahil nga sa violation ng criminal law natin, dishonesty dahil sa pagpatsipay o sa hindi pagsasabi ng totoo sa official document. Tsaka conduct unbecoming po kasi itong kanilang ginagawa ay nakakahiya na dapat hindi tularan. Ang naturang mga kaso aniya ay re-resolvehin naman ng IAS sa susunod na linggo. August 2 ng pagbabarili ng 8 pulis si Jemboy Baltasar sa barangay NBBS, Kaunlaran, Navotas City dahil sa mistaken identity. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang eksperto na impeachable offense ang ginawang paglipat ng 125 million pesos na confidential fund sa Office of the Vice President mula sa opisina ng Pangulo. Narito ang report ni Dante Amento. Inihayag ni Professor Antonio Contreras na ang ginawang paglipat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 125 million pesos sa Office of the Vice President bilang confidential fund ay unconstitutional. Labagaan niya ito sa Article 6, Section 25, Paragraph 5 ng Saligang Batas at may tuturing itong impeachable offense. I don't want to say this, but I think the remedy here is this is an impeachable offense. This is a gross violation of the Constitution. May pananagutan umano dito kapwa ang Pangulo at si Vice President Sara Duterte. Mayroon ding pagkakamali kasi technical violation. Tinanggap niya. Tinanggap mo. Diba tinanggap mo? Tinanggap mo yun nga tayo pag ikaw ay bumili ng nakaw na gamit, pwede ka rin isama sa kaso, hindi ba? Paliwanag ni Contreras, ang paglipat ng pondo ay nangangailangan ng batas at dapat para sa augmentation lamang. Nang nangyari ngayon, ang presidente lumipat ng pera na gagamitin confidential fund ni
OVP na walang act of Congress kasi yung batas na naglikha ng contingency fund nagsabi na pwedeng ilipat ng presidente. Yun ang kiniklaim ni Bersamin. Yung hindi mismo ang Congress na nag-appropriate. Samantala, naniniwala naman si Contreras na sa kasalukuyang komposisyon ng Kongreso na mayorya ay kaalyado ng Pangulo, malabong umusad ang isang impeachment complaint. Hindi porket hindi mangyayari yun, hindi na natin kailangang pag-usapan. Para naman sa akin, pag-usapan natin para alam ng mga tao na this is just, it's possible. Sabi ko nga sa inyo, suntok sa buwan yan. Hindi mangyayari yan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin natitigil ang kalakalan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison ayon mismo kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang. Nagiging malikhain na rin umano ang mga bilanggo sa pagpupuslit ng iligal na droga. Pinakabago umanong estilo ang paggamit ng mga kalapati bilang tagadala ng shabu. Ang detalye sa report ni Harleen Delgado. Tuloy pa rin ang kalakalan ng illegal na droga sa New Bilibid Prison o NBP. Sa pagdinig sa Senado sa pagtakas ng inmate na si Michael Cataroha noong Hulyo, isiniwalat ni Bureau of Corrections o Bucor Chief Gregorio Catapang Jr. ang ilang pamamaraan ng ilang preso at mga dalaw para magpasok ng droga at kontrabando. Ang ginagawa po ngayon, kaya po humingi rin kami ng tulong sa inyo, yung kondom, pagpaumanhin na po, nilalagay po doon ng shabu. Tapos ilalagay po sa puwerta ng mga babae, hindi naman po namin pwedeng kapkapan yung mga babae, makakasuhan naman po kami ng human rights. Yung nga po, ang pinaka-latest po, Mr. Chair, yung mga kalapati, yung mga bata o mga bisita nila may dalang itlog, i-incubate doon, so after so many years, so many months, mapipisa, tapos palalakihin, tuturuan yung mga kalapati maglipad-lipad doon sa paikot. Pagdating naman ng mga bisita nila, ibibigay yung kalapati, tapos matututo na yung kalapati bumalik doon sa kanilang mga pugad. Ayon kay Catapang, tinatayang aabot sa 200 gramo o katumbas ng 2 milyong piso ang halaga ng shabu na nakumpiska sa Bilibid. Ipinag-utos na umano ni Justice Secretary Boying Remulla na ituloy ang paghahalughog at hanapin ang pinagmumulan ng illegal na droga. Bukod sa illegal na droga, lumabas din sa pagdinig ang problema sa kakulangan ng tauhan sa Maximum Security Compound ng Bilibid. Ayon kay Senior Inspector Purificacion Hari na siyang officer in charge sa Maximum Compound ng tumakas si Cataroha, tinanggal umano ang Security Patrol Unit o SPU at ang mga keeper o mga gwardiya na rumoronda sa lugar noong umupo siya sa pwesto. Ikinagulat din umano niya nang itinalaga siya bilang kauna-unahang babaeng Commander of the Guards sa Maximum Security Compound noong March 2023. Kinabahan nga po ako. Kinabahan kayo? Bakit? Kasi po wala na pong SPU and keepers. Wala na pong magmi-maintain ng peace and order sa loob ng Maximum. At bilang babae po, mahirap po sa akin mag-maintain ng ganun. So, kinakausap ko po lagi yung Commander of the Guards. Pinatotohanan din ni Cataroha na 2 linggo nang walang jailkeeper nang tumakas siya sa Maximum Security Compound. Opo, maluwag po after pasok mo nun nila, maluwag po. Wala akong email, wala akong SPU. Yung iba lang po nakakakas. Kaya nila ko nakakabalik. Depensa ng dating officer in charge sa Maximum Security Compound na si Deputy Director Angelina Bautista, hindi umano niya trabaho kundi ng camp commander ang pag-assign ng mga tao na magpapatrol. Yung pong sinasabi nilang nirelieve ko po lahat yung keeper at saka SPU. Ang nirelieve po namin, yung pong mga under investigation. Yun po yung mga nangangaroling kahit hindi po Pasko. Pero sagot ni Hari, nakailang hiling umano sila ng dagdag na tauhan, ngunit wala umanong dumating. Dagdag ni Catapang, kabilang sa kanya mga reforma ang pag-aalis sa mga hindi naman umano karapat-dapat na mga tauhan ng Bucor na nadatan niya na maupo sa pwesto. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naranasan sa iba't ibang lugar sa bansa ang tila mausok na papawirin kahapon. Paliwanag ng Pag-asa, ito ang tinatawag na fog o smog. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, alamin natin ang detalye kay Ray Pelayo live.
Ray, ano yung paliwanag ng Pag-asa? Bakit daw nagkakaroon itong smog o fog? Ayon sa Pag-asa, merong nagkakaroon tayong tinatawag na thermal inversion kung saan yung mas malamig na hangin ay natatrap dito sa lupa, no, at hindi siya nakakaangat. Ito ay dahil napipigil naman siya noong warm o mainit na hangin na nasa mas mataas na bahagi. Kahapon ng hapon ay naobserbahan ito sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa gaya sa Bataan at Nueva Ecija. Dati naman nilang nangyayari ito sa Pilipinas, pero mas madalas ay naobserbahan to tuwing amihan season kung saan malamig ang panahon. Narito ang bahagi nating pa-interview kay Ana Cloreno Horda, ang weather specialist ng Pag-asa. Sa technical po, nakikita natin na meron po kasing merong high pressure po ngayon na medyo deep, hanggang 500 millibars yung high pressure sa may east po ng Philippines. So, mainit po dun sa taas. So, yun po yung posible na naging dahilan kung ba't mas mainit po dun sa taas compare po dito sa ground na kung saan nag-cause po siya. Posible nag-cause po siya kung bakit na-trap yung cooler air po dito malapit sa ground. Ayon sa Pag-asa, kapag sa umaga ito nangyari ay fog ang tawag dito. Kapag sa hapon naman ay tinatawag itong smog dahil may halo na itong polusyon dahil sa maghapong aktibidad gaya sa mga bihikulo sa mga kalsada. May dalang panganib ito sa kalusugan gaya ng mga respiratory problem gaya ng hika. Kaya payo naman ang Pag-asa sa tuwing may mga ganito tayo na obserbahan na fog o smog ay tayo ay magsuot ng mask para nang sa gayon maprotektahan ang ating kalusugan. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo. Muling naglabas ng smog o fog na may kasamang asupre ang Bulkang Taal ngayong umaga. Bunsod nito, ilang mga residente sa Tanawan, Batangas ang nakaranas ng paninikip ng dibdib matapos makalanghap ng smog. Pinauwi na rin ng ilang paaralan ang mga estudyante kanina upang makaiwas na makalanghap ng asupre. Mula sa Tanawan, Batangas, makibalita tayo kay Aris Silvestre live. Aris, kumusta ang kalagayan ngayon ng mga residente dyan? Malawak ang sakop ng smog na galing sa Taal Volcano at umabot din sa Tagaytay City sa Cavite. At sakop din ang halos sa buong lalawigan ng Batangas ang smog na galing sa Taal Volcano. Dito sa Tanawan City, Batangas, nakaabot ng smog o fog mula sa Taal Volcano pero mas makapal ang usok sa lugar sa bayan ng Laurel at sa Tagaytay City. Sa pinakabagong datos na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, umabot sa 1,141 na tonelada ng asupre ang ibinuga ng Bulkang Taal sa magdamag. Ayon sa PHIVOLCS, ang smog o fog ay dulot ng upwelling na mainit na fluids sa main crater ng lawa. Ilang mga residente naman ang nanikip ng dibdib matapos malanghap ng smog na may kasamang sulfur dioxide o asupre. Isa na rito si Mariano Matutol na nakaranas ng paninikip ng dibdib at sumama ang kanyang pakiramdam. Oo, makapal ang usok kapon. Mga 11 to 12, madilim, mausok talaga. Ay parang nakakasakit sa dibdib ang sama sa pakiramdam. Maaga namang pinauwi ng Ambulong Elementary School ang kanilang mga estudyante upang makaiwas na makalanghap ng asupre. Ba't pinauwi mo yung mga estudyante ko? Ay, dagwa ng smog. Ayo, kaya pinauwi na. Pauwi na. Kinoon lang yung mga bata. Ayon sa Department of Health, delikadong malanghap ng smog ang mga residente na may respiratory disease, gaya ng asthma. Ayon ng DOH, ugaliing magsuot ng N95 face mask, isara ang mga bintana, pintuan ng bahay at iwasang lumabas, lalo na kung wala namang importanteng lakad o gagawin.
Ngayon, Ella, nakapagtala ngayong araw ng PHIVOLCS ng 7 volcanic earthquake at 3 volcanic tremor na tumatagal ng 3 minuto. Net na itala ng ang malakas na pagsingaw na abot sa 1,800 metrong taas na napapadpad sa timog, kanluran at hilagang silangan. At Ella, update na rin tayo dito sa pagkansela ng pasok. Nagkansela na rin ng pasok kasi dito sa bayan ng Balete sa Batangas. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ari Silvestre. Maglalagay ng polling center ang Commission on Election o COMELEC sa loob mismo ng Baguio City Jail upang makaboto ang mga kwalipikadong persons deprived of liberty o PDL sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. At mula sa Baguio City, hatid sa atin yan ni Grace Flores live. Grace, ilang PDLs ang qualified na bumoto sa darating na election dyan sa Baguio City Jail? Yes, Ella, ayon kay Attorney John Paul Martin, ang COMELEC Baguio Election Officer, hindi bababa sa 200 PDL sa jail facility ang kwalipikadong bumoto sa darating na halalan. Ayon kay Attorney John Paul Martin, hindi kabilang ang mga PDL sa botante sa Barangay Asco o Abanao, Dandueta, Kayang, Tugum at Otek na sumasakop sa lugar kung saan matatagpuan ang City Jail. Ayon sa COMELEC, nais nilang ma-exercise ng mga PDL ang kanilang karapatan sa darating na barangay at sangguniang kabataan election o BSKE ngayong election. Samantala, ang mga botante na nakarehistro naman sa ibang mga barangay ay i-escort sa kanilang mga lugar ng botohan. Nakipag-coordinate na rin ang COMELEC sa pamunuan ng Baguio City Police Office para tumulong sa pagbibigay ng mga bantay. Maging ang sandatahang lakas na nakabase sa lungsod ay magbibigay din ng augmentation sa paghatid sa mga PDL sa kanilang mga lugar kung saan sila boboto. Nilinaw naman ng COMELEC na ang mga botanteng PDL na bumoboto sa labas ng ASCO ay hindi otomatikong pinapayagang bumoto dahil kailangan pa rin nila na makakuha ng permiso sa korte. Matatandaan na naglagay din ng polling precinct sa loob ng Baguio City Jail noong 2016 presidential elections. Ang populasyon ng Baguio City Jail ay higit sa 400 lalaki at babaeng preso, ngunit maaaring umabot pa hanggang 600. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Umakyat na sa 4 ang bilang ng mga taong namatay sa pagbaha sa Greece. Batay naman kay Vasilis Kikilias, Minister for the Climate Crisis and Civil Protection ng Greece, mahigit naman sa 800 ang kinailangang ilikas. Mayroon pang 6 na taong nawawala. Bukod sa Greece, naranasan din ang matinding pag-ulan at pagbaha sa Bulgaria at Turkey kung saan 15 naman ang nasawi. Magiging malaking pagkakamali sa North Korea ang pagkakaroon ng military support sa Russia laban sa Ukraine ayon kay US Vice President Kamala Harris. Nagbabala ang US officials sa mga nakalipas na araw na nagpapatuloy ang arms negotiation sa pagitan ng Russia at North Korea. Bukod dito, plano rin ng North Korean leader na si Kim Jong-un na bumiyahe patungong Russia ngayong buwan. Ito ay upang makipagbulong kay Russian President Vladimir Putin at pag-usapan ng supply ng armas para sa Moscow. Nasa 150,000 ang overseas Filipino workers sa Taiwan batay sa Department of Migrant Workers o DMW. Bukod sa 2 oras lang ang biyahe mula Manila hanggang Taipei, alamin ang dahilan kung bakit dumadami ang bilang ng mga kababayang nagtutungo sa Taiwan upang maghanap buhay. Narito ang report ni Paulo Dasal. Ano-ano ang pinakagusto nyo sa Taiwan na very similar sa Pilipinas? Maraming similarities sa Pinas and Taiwan kaya hindi ka talagang feel yung alone ka. Sa Taiwan kasi, andito yung opportunities eh. Healthcare system ng Taiwan. Dito sa Taiwan, ang dami-daming mga prutas.
Halos 150,000 na ang mga overseas Filipino workers sa Taiwan, batay sa datos ng Philippine Department of Migrant Workers. Mula Lunes hanggang Biyernes, marami sa ating mga kababayan ang nagtutungo sa Taipei Economic and Cultural Office sa Makati City, Philippines sa pagnanasang makapagtrabaho sa Taiwan. Sa tanggapan, sila'y nag-a-apply ng Migrant Workers Visa. Malaking bilang ng mga Pilipino ay nagtatrabaho sa key cities ng Taiwan, gaya ng Taoyuan, Hsinchu, Taichung at Kaohsiung. Karamihan sa kanila ay naghahanap buhay sa manufacturing, construction, social welfare, gayon din sa agriculture at fishery sectors. Batay kay Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairperson and Resident Representative Silvestre Bello III, isa ang Taiwan sa top employment destination countries para sa mga Pilipino. Masayang-masaya ang ating mga kababayan doon. Siyempre dahil siguro sa maganda lahat yung mga benepisyo nila at higit sa lahat ang nagiging dahilan ng kanilang magandang sitwasyon ay ang kanilang mga employer. Patuloy ang ginagawang pag-aaral ng Taiwan sa labor rules nito upang maprotektahan ang karapatan ng migrant workers, kabilang na ang mga Pilipino. Sa kasalukuyan, ang Filipino migrant workers ang isa sa pangunahing sources ng migrant workers sa Taiwan dahil ito sa abilidad, sipag at mahusay na communication skills ng mga kababayan. Highly qualified at masisipag ang Filipino migrant workers. May good English speaking skills din sila, kaya nga gustong-gusto i-hire bilang empleyado ang mga Pinoy sa technology industry ng Taiwan. Samantala, gusto rin ng mga employer na i-hire ang Filipino migrant workers para sa home care at household service dahil sa mahusay nilang communication skills, pagiging masipag at disiplinado. Ang Pinoy na si MJ, isang engineer sa isang factory, piniling maghanap buhay sa Taiwan. Aminin naman natin, syempre sa Pilipinas medyo mababa yung salary. Kaya dito sa Taiwan, para mabilis na makaahon at makapundar sa buhay, mas pinili kong magstay dito sa Taiwan. Nagkaroon po kami ng maayos na bahay, nabigyan ko po ng matinong bahay sina mama. Tapos napagawa po namin yung yung bahay namin ng maayos. Tapos meron na rin po akong commercial space for lease. As of January 1, 2023, 26,400 New Taiwan dollars o mahigit na 46,000 pesos ang minimum wage ng mga manggagawang protektado ng Labor Standards Act ng Taiwan. Bukod pa dito, ang overtime pay. Para naman sa mga migrant worker at employer na nais humingi ng assistant kaugnay ng usaping legal, protective shelter referral at iba pa, maaaring makipag-ugnayan sa 24-hour 1955 labor consultation and complaint hotline. Ang kababayang namang si Leo Val, naghahanap buhay naman bilang factory worker sa Taiwan sa loob ng 8 taon. Subalit noong 2022, na-diagnose siyang may cancer sa lymph node. Aniya, malaking tulong ang health insurance benefits para sa kanya. Bali po yung health insurance po namin, napakalaking tulong po sa akin, kagaya po noon na nagkasakit po ako. Kung hindi po doon dahil sa health insurance, siguro hindi ko rin po kayang ipagamot yung sarili ko, gawa ng sa sobrang laki ng gastusin sa pagpapagamot sa bilang isang cancer patient. Yung session po umabot po ng more than 3 months. 6 na session po yun. Samantala, mura at maayos ang public transportation at mga pangunahing bilihin sa Taiwan. Bukod dito, ligtas at tiyak din ang seguridad ng mga manggagawang Pilipino. May ilan din sa mga kamangha-mangha at hindi makakalimutang experience ang mga kababayang naninirahan at naghahanap buhay sa Taiwan. Gaya ng pagbisita sa shopping district at night markets. Popular ang mga lugar na ito para sa mga Filipino community sa Taiwan at bahagi na ng kultura ng mga Taiwanese. Iba't iba ang makikita rito, magmula sa street food, sapatos at damit. Mayroon ding games o mga palaro. Actually, dito sa Yongkang, marami talagang pumupunta ng mga kababayan natin. Hindi lang turista, pati mga migrant workers or mga kababayan natin na dito na nagtatrabaho. Una po talaga, syempre, ang street food. Pangalawa, sir, is yung mga desserts. Number 1 na po yung mango shaved ice. Yung mango shaved ice, you've never been to Yongkang kung hindi mo itry yun. Kaya dapat kainin natin yun.
And then yung mga coffee shops dito, yung mga cafes dito napakaganda, iba't ibang klaseng design. And then syempre yung famous sa Taiwan na beef noodle. Have you tried beef noodles, sir? Kasi known po ang Taiwan for beef noodles. Matatagpuan ang night market sa urban at rural areas sa Taiwan. Isa sa pinakasikat ang Shilin Night Market. Kabilang sa mga hindi dapat palagpasing pagkain dito ay ang flame-grilled beef cubes, herbal stew pork ribs, pork pepper buns at marami pang iba. Kahit na bago ka lang dito, hindi ka ma-homesick kasi ang daming places na pwede mong puntahan. And gaya dito, nandito tayo ngayon sa Zhongshan. Every Sunday, maraming mga Pinoy na pupunta dito. Yes, kaya hindi ka ma-homesick. Favorite ko talaga sa Pinas Bulalo. Mahahanap po rin yan dito sa Taiwan kasi maraming mga Pinoy store na pwede mong puntahan. 2 oras lamang ang flight mula Manila hanggang Taipei at halos kapareho ng flight duration mula Manila patungong Davao. Sa gitna ng pangingigumbayan ng mga Pilipino at pagkawalay sa kanilang mga pamilya at kaibigan sa Pilipinas, nakatagpo sila ng pangalawang tahanan sa Taiwan. Kapwa sinusulong ng Pilipinas at Taiwan ang kalayaan, demokrasya at pangangalaga sa karapatan ng mga mamamayan. Kaya sa loob ng maraming taon, naging tahanan na rin ng Taiwan ng libo-libo nating mga kababayang tinaguriang modern day heroes na patuloy na kabahagi sa pagpapaunlad at pagpapabuti ng dalawang nasyon. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Efeso, Kapitulo 6, versikulo 4 na nagsasabi, At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!